Sino po rito na-experience na niya na dumating doon sa point ng buhay niya, parang ang dami-dami mong pera, pero parang may kurot pa rin ng emptiness sa puso mo. Sino po rito naranasan na yon? At the same time, dumating ka doon sa point ng buhay mo na parang ang layo-layo na ng narating mo, pero bakit merong kurot pa rin ng emptiness? And at the same time, sino po rito na-experience na niya na parang ang saya-saya naman ng pamilya mo, pero parang may kurot pa rin ng emptiness. Kasi nga, pansinin niyo po, maraming mga tao maririnig mo, marami naman pera, o yung pag dumami yung pera ko, kontento na ako, masaya na ako. Napansin niyo po yan? May mga tao, maririnig mo, maabot ko lang yung mga pangarap ko, kontento na ako, masaya na ako. At may mga tao, maririnig mo sa kanila, basta buo ang pamilya ko, kontento na ako, masaya na ako. But again, napansin niyo po, bakit may mga tao, dumami na't lahat ang pera, but still, may emptiness pa rin sa kanilang puso. Napansin niyo yan? Bakit may mga tao, naabot na't lahat yung kanyang gustong maabot sa buhay, pero bakit may emptiness pa rin sa kanyang puso? At bakit may mga tao, napansin niyo, naging masaya naman, naging buo naman ang pamilya, bakit may emptiness pa rin ang kanilang mga puso? Kasi nga, pansinin nyo yan, sinasabi ni Solomon dito sa Ecclesiastes chapter 1, verses 2 to 11. Ang sabi doon, meron ba tayo nan? Ang sabi doon, walang kabuluhan ang lahat. Walang kabuluhan ang lahat. Anong pakinabang ng tao sa pagpapakahirap niyang magtrabaho sa mundong ito, lumilipas ang isang henerasyon at napapalitan, pero ang mundo ay hindi nagbabago. Sumisikat ang araw at pagkatapos ay lumulubog, pabalik-balik lang sa kanyang pinanggalingan. Umiihip ang hangin sa timog at pagkatapos ay ihihip naman sa hilaga, paikot-ikot lang to at pabalik-balik. Lahat ng ilog ay umaagos sa dagat, pero hindi naman napupuno ang dagat. Kahit na patuloy ang pag-agos ng ilog, ang lahat ng ito'y nakababagot. At ayaw nang ang pag-usapan, hindi nagsasawa ang mga mata natin sa katitingin at ang mga tainga natin sa pakikinig. Ang mga nangyari noon, nangyayari uli ngayon. At ang mga ginagawa noon, ginagawa uli ngayon. Walang nangyayaring bago sa mundo. May mga bagay pa ba na masasabi mong bago? Narito na yan noon pa, kahit nung hindi pa tayo ipinapanganak. Praise God. Nasaan yung 11? Ang sabi ron, hindi na natin naaalala ang mga nangyari noon, gayon din naman sa hinaharap, hindi rin ito maaalala ng mga tao sa bandang huli. Pansinin nyo, yung pinakamayamang tao sa kapanahunan niya, nagsabi na ang lahat ay walang kabuluhan. Napansin nyo yan? Yung pinakamakapangyarihang tao sa kapanahunan niya, nagsabi na ang lahat ay walang kabuluhan. At yung pinakamatalinong tao sa kapanahunan niya ay nagsabi na ang lahat ay walang kabuluhan. Napansin niyo yan? Kung iisipin mo, he has all the reason para makontento sa buhay. Kung iisipin mo, he has all the reason para sumaya sa buhay, pero on the twilight o doon sa dapit hapon ng kanyang journey, sinabi niya, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Nakamit niya ang lahat ng yaman na pwedeng pangarapin ng lahat ng tao. Nakamit niya yung kapangyarihan na pwedeng pangarapin ng lahat ng tao. Pero at the end of the day, sabi niya, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. By the way, sino po rito naghahangad na dumami yung kanyang pera? Yung iba nagpipigil. Sino rito gusto niya dumami pera niya? At the same time, sino rito gusto niya maka-impluensya rin doon sa ibang tao? Yung buhay niya, maghamit din, maging influential yung kanyang buhay. Alam niyo po, walang masama sa lahat ng iyon, pero bakit kaya si Solomon, pansinin niyo, doon sa dapit hapon ng kanyang buhay, at the twilight of his journey, ang sabi niya, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Now, the question is, kasi now,
Balikan natin yung mga sinabi niya. Sabi niya doon sa verse 3, walang kabuluhan lahat ng pagpapagal at pagpapagod ng tao eh. At doon sa verse 9, sabi niya, yung nangyari noon, nangyari na ngayon eh. O nangyayari ngayon. At ang sabi niya, walang bagong bagay sa ilalim ng araw eh. Pero yung pinakamatindi rito, again, yung nasabi niya lahat ng ito, matapos niyang pag-aralan ang kahulugan ng buhay. Hindi niya basta nasabi na ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan ng basta lang. No. Nasabi niya yon matapos niyang pag-aralan kung ano nga ba ang kahulugan ng buhay. Nasabi niya yung mga bagay na yon matapos niyang mapagtanto kung ano nga ba ang ibig sabihin at the same time kung ano nga ba ang purpose ng buhay. Now, pansin natin, mula doon sa mga sinabi nitong si Solomon, what are the truths in life? Ano nga ba yung mga katotohanan regarding pagdating sa usapin ng buhay? Alam niyo po, unang-unang katotohanan na pinakita rito sa mga binanggit dito ni Solomon, more of knowledge without serving God is vanity. Sino po naniniwala? Kahit anong dami na nung na-acquired mong knowledge sa buhay, pag hindi ito nagamit sa pagsaserve sa Panginoon, it is vanity. Walang kwenta anumang dami ng na-acquired mong knowledge sa buhay kung hindi naman ito nagamit sa pagsaserve sa Panginoon. At sino po naniniwala, kahit nakamit mo pa, pangarap na kaalaman ng marami, kung hindi naman ito nagamit sa pagsaserve sa Panginoon, baliwala lahat nung nakamit mong katalinuhan. At sino po naniniwala, kahit ikaw pa maging pinakamatalino sa lahat, pag hindi ito nagamit sa pagsaserve sa Panginoon, baliwala ang lahat. What does it mean? Una, kung meron mang isa sa mga pinakamatalinong desisyon sa buhay, yung ipagamit mo talino mo sa Diyos. Totoo mo ba yan? Sino naniniwala? Kung meron mang pinakamatalinong desisyon sa buhay, yung talino na meron ka, hayaan mong gamitin ng Diyos. By the way, sino naniniwala? May talinong nilagay sa iyo ang Panginoon. Alam niyo po, again, pinakamatalinong hakbang sa buhay, yung naipaglingkod mo sa Diyos, yung talino na meron ka. Yung talino na binigay sa iyo ng Panginoon. At sino po naniniwala? Isa sa mga pinakamatalinong desisyon sa buhay, yung meron ka na talino na papakinabangan ng Diyos. Totoo mo ba yan? Yung hindi lang ikaw ang nakikinabang, kung hindi ang Diyos, pinakikinabangan niya yung talino na meron ka. At sino po naniniwala? Isa sa mga pinakamatalinong desisyon sa buhay, yung talino na meron ka na gagamit sa purpose ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Na hindi lang sa buhay mo nagagamit yung talino na binigay sa iyo ng Diyos, kung hindi maging sa buhay ng ibang tao para dun sa purpose ng Diyos sa kanilang buhay. What's the point? Dapat yung talino na meron ka, nakatutulong para maunawaan ng iba yung kahulugan ng buhay. Dapat doon natin nagagamit yung binigay na talino sa atin ng Panginoon. Mas nauunawaan ng mga tao sa paligid mo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng buhay. Dapat yung talino na meron ka nakatutulong para maunawaan ng iba yung purpose ng Diyos sa kanilang buhay. At dapat yung talino na meron ka nakakatulong para mas mabuhay ang iba doon sa plano ng Diyos sa kanilang buhay. Dapat ganon ang nagiging kagamitan ng talino na meron tayo. Mas nauunawaan ng iba ang kahulugan ng buhay, mas nauunawaan ng iba yung purpose ng Diyos sa kanilang buhay, and at the same time, nauunawaan ng iba yung plano ng Diyos para sa kanilang buhay. Meaning, mas magiging makabuluhan pala lahat ng talinong meron ka kung nagagamit ito sa kapakinabangan ng Diyos at ng kapwa mo. Ikalawa, kung meron mang pinakatamang panahon para ipagamit sa Diyos, ang talinong meron ka, ngayon na yon. Sino naniniwala? Lalo na sa mga young pro natin, sa mga kabataan natin, na kung saan they were considered to be the most
informed generation. Hindi mahirap para sa maraming mga kabataan ngayon, sa maraming mga sumisip na mga kabataan ngayon, na mas maunawaan ang maraming bagay sa buhay. Kaya nga dapat, kung meron man pinakatamang panahon na makita ka para gamitin ang talino na binigay sa iyo ng Diyos, ngayon na yon. Dapat hindi pa pwedeng ang galing-galing mo sa loob ng school, pero pagdating sa pagsuserve, wala kang galing. Wala kang mailabas na mga truths regarding sa ating Panginoon. Hindi pa pwedeng ang galing-galing mo sa trabaho, sa karir mo, pero pagdating doon sa mga katotohanan sa salita ng Diyos, wala kang alam. Hindi pa pwedeng ganon. Alam niyo po, sino naniniwala, maaaring hindi mawala ang talinong nasa iyo, pero pwedeng masayang ito. Totoo po ba yun? Pwedeng mag-stay sa iyo yung talino na binigay sa iyo ng Panginoon, pero pwedeng masayang ito. Maaaring hanggang sa pagtanda mo, ang tali-talino mo. Pero pwedeng masayang yung talino na yan. At totoo po ba, maaaring madagdagan pa ng madagdagan yung talinong meron ka, pero pwedeng masayang ito. What's the point? Tandaan nyo po, binigyan ka ng talino ng Diyos na pwedeng nasa sayo habang buhay, pero hindi habang buhay, pwede mong magamit to serve God. Tandaan niyo po, ano ibig sabihin nito? Time and chances to serve are both limited in nature. Time and chances to serve are both short in nature. And time and chances to serve are both temporal in nature. In nature, lahat ng panahon at mga pagkakataon, limitado lang siya. Maigsi lang siya. And at the same time, temporal lang siya. Hindi mo pwedeng sabihin na sa mga susunod na panahon na ako magsaserve sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon, pag dumami na yung pera ko, saka na ako magsaserve sa Panginoon. Pag naabot ko na yung mga pangarap ko. No. Again, in nature, yung mga pagkakataon at yung mga panahon, temporal lang siya. Maigsi lang siya. And at the same time, limitado lang siya. Anong tinuturo nito? Habang may panahon ka pa, gamitin mo ng talinong meron ka para sa Diyos. Habang may pagkakataon ka pa, gamitin mo na talinong meron ka para sa Panginoon. Dahil time will come, hindi man magsis, ang talinong meron ka, pero yung lakas na meron ka, pwedeng magsis yon. Time will come, hindi man magsis yung talinong meron ka, pero yung chance na meron ka, pwedeng magsis. And another truth in life, more of success without serving God is vanity. Hindi lang yung sinabi ni Solomon na yung talino, kahit gaano pa karami, pag hindi na ipag-serve sa Panginoon, walang kwenta. Maging yung success na meron ka, kapag ka hindi ito nagamit sa paglilingkod sa Panginoon, baliwala ang lahat ng yon. Alam niyo po, sino naniniwala? Kahit anong layo ng narating mo, pero naiwan ng Diyos, sa huli, walang kwenta ang narating mo sa buhay. Totoo po ba yan? Kahit anong layo ang narating mo, pero nakalimutan mo ang Diyos, walang kwenta ang layo ng narating mo sa buhay. At kahit anong layo pa ang narating mo, pero naisantabi mo ang Diyos, walang kwenta lahat ng narating mo sa buhay. What's the point? Una, ang tagumpay na wala ang Diyos, empty at malungkot. Sino po naniniwala? Malungkot yung tagumpay na wala ang Diyos eh. Totoo po ba yun? Yung nag-iisa ka doon sa rurok ng tagumpay mo, wala kang kasamang pamilya mo, tao o kaibigan mo, malungkot na yon. How much more kung ang Diyos ang wala mismo sa tagumpay mo. Alam niyo po, tandaan niyo,
Hindi ka naman talaga totoong sasaya na nagtagumpay ka nga pero nalayo ka naman sa Panginoon. Hindi ka naman talaga totoong sasaya na nagtagumpay ka nga pero nakalimutan mo ang Diyos. At hindi ka naman talaga totoong sasaya na nagtagumpay ka nga pero nasira ang relasyon mo sa Diyos. Lahat ng bagay na yon hindi magdadala ng totoong saya sa buhay mo. Yung nagtagumpay ka pero nalayo ka sa Diyos. Nasira ang relasyon mo sa Diyos. Alam niyo po, kasi nga ito ang totoo wala namang nakalimot sa Diyos ang sumaya pa matapos makalimot sa Diyos. Wala namang sumaya pa o wala namang nalayo sa Diyos ang sumaya pa matapos malayo sa Diyos. At wala namang tao ang sumaya pa matapos masira ang relasyon sa Diyos. Lahat nung nalayo, nakalimot at nasira ang relasyon sa Diyos, hindi na totoong sumaya sa buhay. Ikalawa, ang tagumpay na wala ang Diyos, hindi magtatagal, magiging kabiguan. Totoo pa ba yan? Kahit anong tagumpay mo, kahit anong taas ng tagumpay na narating mo sa buhay, pero wala ang Diyos, hindi rin yun magtatagal. Alam niyo po, kahit ang tagumpay na nakamit mo, pinapangarap ng lahat, pag nakalimutan mong isama ang Diyos, hindi maglalaon, mauuwi sa kabiguan yan. Pag ang tagumpay na meron ka, dinala ka palayo sa Diyos, hindi katagalan, yung tagumpay na yan, magiging kabiguan. At pag yung tagumpay na meron ka, sinira ang relasyon mo sa Diyos, hindi maglalaon, mauuwi sa kalungkutan yan. Hindi ka lang mauuwi sa kabiguan, hindi ka lang mauuwi sa kawalan, kung hindi mauuwi ka rin sa kalungkutan. Kasi nga ito ang totoo sa ayaw at sa gusto mo, Diyos lang ang may kakayanang magpanatili ng tagumpay ng Diyos, ng tao. Totoo po ba yan? Walang ibang kayang magpanatili ng tagumpay sa buhay mo maliban ng Diyos. Ito ang totoo sa ayaw at sa gusto mo, pag ginusto ng Diyos na tapusin anumang tagumpay na meron ka sa buhay mo, matatapos yon. Totoo po ba yan? Pag ang Diyos na ang gumusto na tapusin ang tagumpay mo sa buhay, matatapos yon. At ito ang totoo sa ayaw at sa gusto mo, pag ginusto na ng Diyos na bawiin anumang tagumpay na meron ka sa buhay mo, mababawi ang tagumpay na yon. Lahat ng taong tinapos ng Diyos ang tagumpay sa buhay, tandaan niyo po, sa huli, napuno ng kawalan, napuno ng pakiramdam, nabigo sila. And at the same time, napuno ng pakiramdam na ang lahat ay walang kabuluhan. And another truth in life, more of wealth without serving God is vanity. Hindi lang po yung maraming talino, hindi lang yung maraming tagumpay, kung hindi maging pala ang maraming pera, walang kwenta pag hindi mo na ipag-serve sa Panginoon. Totoo ba gaya ng sinabi ni Solomon? Lahat ay walang kabuluhan. At kasama rito, yung saya, kapag ka hindi nakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Alam niyo po, gaya ng sinabi ni Solomon, na lahat ay walang kabuluhan, kasama dito yung yaman na hindi nakapagbigay ng kakumpletuhan sa purpose ng Diyos. Bakit pinayaman ka ng Diyos? Now, ang tanong, ano ba ibig sabihin dito ng Panginoon? Una, kaya ka pala pinagpala para maging pagpapala sa gusto ng Diyos na pagpalain niya. Hindi lang yung gusto mong pagpalain, kundi yung gustong pagpalain ng Diyos. Alam niyo po,
Kaya ka pala pinagpala ng Diyos para maging pagpapala, maging instrumento ng Diyos, maging kagalingan o maging kaparaanan ng Diyos para iparanas sa iba ang kabutihan ng Diyos. What does it mean? Laging may malawak na dahilan ng Diyos bakit Kanya pinagpala sa buhay mo. Hindi ka basta pinagpala lang ng Diyos. Kung hindi merong mas malawak na dahilan ng Diyos, bakit pinagpala ka ng Diyos? Laging may ibang tao na gusto ng Diyos na ma-involve sa dahilan bakit pinagpala ka niya. At laging merong lasting value ang gusto ng Diyos na maging bunga ng pagpapala niya sa iyo. Hindi basta-basta pagpapala lang, kung hindi ang gusto ng Diyos, magkaroon to ng lasting value. At lahat yun, mangyayari lang kung sa pagpapasagana sa iyo ng Diyos, may mga taong nabago ang buhay nila gamit ang yaman mo. Lahat ng yon mangyayari lang kung sa pagpapasagana sa iyo ng Diyos, may ibang taong sumagana rin ang buhay, lalo na sa kaalaman tungkol sa purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Ikalawa, kaya ka pinagpala para maging pagpapala sa gawain ng Diyos na pinaglagyan sa iyo. Hindi simpleng pagpapala ang binigay sa iyo ng Diyos. Lahat ng pagpapala na binibigay sa atin ng Diyos, pinadadaloy ng Diyos sa atin, ang gusto ng Diyos meron lasting value. May nababago para sa ibang tao. May nababago para sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, again, hindi lang para sa kapwa mo, maging para sa Diyos din o sa gawain ng Diyos. Sino po naniniwala? Kaya ka nilagay ng Diyos sa isang simbahan o sa isang church para maging pagpapala sa simbahan na pinaglagyan sa iyo ng Diyos. Sino po naniniwala? Kasama yun sa dahilan ng Diyos, bakit naririto ka? And at the same time, bakit ka pinagpala ng Panginoon? Ano ibig sabihin dito? Kailangan ba ng Diyos ang yaman mo? Ang pera mo? Hindi. Dahil lahat naman ng meron ka belongs to the Lord. Hindi kailangan ng Diyos yun eh. Dahil lahat ng meron tayo, sa Diyos yun eh. Meaning, anumang nasa iyo, pag-aari ng Diyos at ikaw ay katiwala lang ng Diyos na mayroon sa iyo. At bilang katiwala ng Diyos, ang expectation ng Diyos, gagamitin mo yung yaman na yan sa dahilan niya, bakit pinagpala ka ng Diyos. Iyon yung inaasahan sa atin ng Panginoon. And another thing, kung ipagkait mo ba ang yaman mo sa Diyos, hihinto ba ang gawain ng Diyos? No. Tandaan niyo po, ipagkait mo man anumang yaman meron ka sa gawain ng Diyos o sa Diyos, magpapatuloy ang gawain ng Diyos. Ipagkait mo man anong yaman meron ka sa gawain ng Diyos, hindi mahihinto ang gawain ng Diyos. At ipagkait mo man anumang yamang meron ka sa gawain ng Diyos o sa Diyos, gagamit ng ibang tao ang Diyos para sa kanyang gawain. Alam niyo po, naalala ko lang, again, yung isa sa mga history, bahagi ng history ng ating simbahan. Yung mga panahon na dumating tayo doon sa point na hindi tayo nakakabayad ng upa. Sipin nyo, 7 buwan yon. Hindi tayo nakakabayad ng upa. At ang naisip namin noon ng mga leaders, merong kaibigan si Pastora Jen na nagbigay ng pambili ng second hand na sasakyan, yung XLT ba yun? Yung parang Piera. Nung araw, yung ganun yung style. Parang yung maliliit na XLT. Ang problema, hindi namin mabenta-benta. Kasi para huminto siya, kailangan bumangga siya. Yung unang nakausap ni Pastor Abby na buyer, pumunta doon sa kanila. Kasi doon naka-park yung sasakyan eh. Doon sa bahay nila sa Nicolas.
nung tinest drive na, ayaw huminto. Kinailangan pa talagang bumangga doon sa pader. So hindi na namin tinanong kung kukunin ba niya yung sasakyan. Alam na namin ang resulta doon sa tumingin na yon. So, pero sa biyaya ng Panginoon, merong isang taga rito rin sa Malolos, sa Matimbu ata yun, yung naglakas loob na bilhin yun. So nabili siya ng, magkano nabili? 35,000 ba? 35,000. Pero hindi pa rin siya kasya doon sa kailangan. Until one day, nagpadala ang Panginoon ng tutulong sa atin para doon sa pambayad nung renta. At iyon yung ilan sa mga patunay na ang Panginoon, alam niya kung paano i-sustain ang kanyang gawain. At yun yung nagpatuloy para doon sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, lagi nating tatandaan, kung meron mang isa sa mga pinakamalungkot na kwento ng pagyaman, yung pinayaman ka ng Diyos, pero nakalimutan mo ang Diyos. Totoo ba yan? Napakalungkot doon yung ang dami-dami mong naging pera o ang dami-dami mong pera, pero nakakalimutan mo ang Diyos. Kung meron mang isa sa mga pinakamalungkot na kwento ng pagyaman, yung pinayaman ka ng Diyos, pero napagdamutan mo ang Diyos. At kung meron mang isa sa mga pinakamalungkot na kwento ng pagyaman, yung pinayaman ka ng Diyos, pero nasayang mo naman lahat ng pagkakataon na makapaglingkod ka sa Diyos. Yung inagaw ka na ng yaman sa Diyos. Yung inagaw ka na ng yaman para yung buhay mo maipaglingkod mo sa Diyos. Kaya nga napakapapalad ng mga tao na pinagpala na ng Diyos, pero naglingkod pa rin, pinili pa rin maglingkod sa Panginoon. Sino po rito gusto niya? Iyon yung maging kwento ng buhay niya. Yung pinagpala na siya ng Diyos, nakapaglilingkod pa rin siya sa Panginoon. Now, the question is, bakit nga ba kailangang samantalahin natin yung pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon? Kasi nga, sabi natin, lahat yung pwedeng magsisi. Yung mga chances, yung panahon, pwede yung mga bagay na akala natin, pwedeng mag-intay sa atin. Hindi pala pwede. Now, kasi nga, may mga tao akala nila, pwede nilang ilagay o ikahon ang panahon ng Diyos para sa paglilingkod nila. May mga tao na akala nila, pwedeng sila yung masunod kung kailan sila magsaserve sa Panginoon. No. Tingnan natin, ano ba dahilan? Bakit kailangan nating samantalahin yung mga pagkakataon na makapaglingkod tayo sa Panginoon? Alam niyo po, unang-una, isang araw sa ayaw at sa gusto mo, narating yung panahon, manlalabo ang iyong paningin at tuluyang magsasara. Ang sabi ni Solomon dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 2, alalahanin mo siya bago dumilim ang araw, ang buwan at ang mga bituin na parang natatakpan ng makakapal na ulap. So, hindi po literal yan na yung sinasabi na pagdilim ng araw ng buwan, alalahanin mo ang Panginoon bago dumilim yun. No. Alam niyo po, time will come, darating ka doon sa point ng buhay mo, yung paningin mo lalabo at isang araw, tuluyan siyang magsasara. Pero ang tanong dito, ano ba talaga ang ibig sabihin ni Solomon when he said, when the light of the sun, the moon, and the stars will grow dim for you? Sabi niya, bago ang araw, ang liwanag ng buwan at mga bituin ay madilim, alalahanin mo ang Diyos. Ano ba talaga ang pinatutungkulan niya dito? Una, isang araw, lilipas yung paghahanap mo ng saya sa buhay. Sino po naniniwala? Isang araw, yung lahat ng hinahanap mo na makapagpapasaya sa'yo, mararamdaman mo, hindi mo nahahanapin. Alam niyo po, isang araw pwede kang dumating sa point ng buhay mo, lahat nung akala mo iyon yung nakapagpapasaya sa'yo, hindi ka na mapapasaya.
Sino po naniniwala, isang araw pwede kang dumating doon sa point ng buhay mo, hindi ka na mapapasaya ng pera. Totoo po ba yan? Na pwedeng dumating ka doon sa point ng buhay mo na kahit pala gaano karami yung pera mo, hindi ka na niya kayang mapasaya. At sino po naniniwala, isang araw pwedeng dumating ka doon sa point ng buhay mo, hindi ka na mapapasaya ng mga material na bagay sa buhay. At sino po naniniwala, isang araw pwede kang dumating sa point ng buhay mo, hindi ka na mapapasaya mismo ng buhay. Kasi nga, ang paalala ni Solomon dun sa verse 1, dito sa chapter 12, ang sabi niya, alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan bago dumating ang masamang araw at ang mga taon ay lumapit na iyong sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga iyon. Ang paalala ni Solomon, bago ka dumating doon sa point na sasabihin mo, walang kwenta ang dami ng pera, walang kwenta yung mga material na bagay, walang kwenta ang maraming bagay sa buhay, ang paalala niya, alalahanin mo ang Panginoon. Kasi nga, sa ayaw at sa gusto mo, darating ka doon sa point na yun ng buhay mo, sasabihin mo yon, walang kwenta ang lahat ng bagay. Ikalawa, isang araw, matatapos na yung panahon na pinahiram sa iyo ng Diyos. Sino po naniniwala? Isang araw, gaya nung akin nabanggit last week, darating ka na doon sa huling biyahe ng buhay mo eh. Totoo po ba yon? Sa ayaw at sa gusto mo, darating ka doon sa point na yon ng buhay mo. Isang araw, babalik ka sa Diyos na pinagmulan mo. At totoo ba, isang araw, isasauli mo na sa Diyos yung buhay na pinahiram sa iyo. Sino po naniniwala? Isang araw, darating ka doon sa point na yun ng buhay mo. At sino gusto mauna na? O yung katabi mo? Alam niyo po, ano tinuturo dito ng Panginoon? Life is unpredictable. Yung akala mo hindi mangyayari, mangyayari pala. Life is uncertain. Yung akala mo ayos lang ang lahat, pero hindi pala. And life is too short. Yung akala mo marami ka pang oras sa mundo, pero hindi na pala. Kaya nga habang may pagkakataon ka pa to serve God, huwag mo nang sayangin yung pagkakataon na yon. Habang may kakayanan ka pa, huwag mo nang sayangin yung kakayanan na yan. At kaya habang may buhay ka pa, huwag mo nang sayangin yung buhay na yan. And another reason, bakit kailangan nating samantalahin yung pagkakataon, yung panahon na makapag-serve sa Panginoon, isang araw sa ayot sa gusto mo, mawawalan ka na ng lakas at panlasa sa pagkain. Sabi ni Solomon, darating ang araw na manginginig ang iyong mga bisig at manghihina ang iyong mga tuhod. Hindi ka na makangunguyang mabuti dahil iilan na lang ang iyong ngipin at lalabo na ang iyong paningin. Totoo ba? As you grow old, merong mababago sa kakayanan mo. Totoo ba yan? Sino rito doon sa mga medyo nagkakaedad na, naramdaman niya, may nagbago sa katawan niya, may nagbago sa pakiramdam niya. Alam niyo po, as we grow old, sa ayaw at sa gusto mo, merong magbabago sa mga magagawa mo. Sino po aminado? May mga bagay na hindi ka na magawa doon sa mga dating ginagawa mo. And as we grow old, sa ayaw at sa gusto mo, merong magbabago sa kakayanan mo. Pansinin nyo, ito sinabi ni Solomon, again, doon sa English version, ang sabi niya, when the keepers of the house and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few. Ano ibig sabihin dito ng Solomon? Dalawang bagay. Una, darating ang panahon kahit sa isip mo, kaya mo pa. O kaya mo pa maglingkod, pero yung katawan mo, hindi na kaya. Tandaan nyo po, lalo na doon sa mga nagpapatumpik-tumpik sa pagsaserve sa Panginoon, tandaan nyo, darating yung point, sa isip mo kaya mo pa, pero yung katawan mo, hindi na. Alam niyo po,
Pwedeng dumating yung sandali na tingin mo, kayang-kaya mo pa. Pero ipare-realize sa'yo ng katawan mo, hindi mo na kaya. Pansinin niyo yung tinutukoy dito ni Solomon na keepers of the house, yung ating katawan, yung keepers, yung ating kamay at braso na pandepensa ng isang tao. Pwedeng dumating isang araw na kusang gagalaw yung mga kamay mo. Kusang gagalaw yung mga braso mo. Nangyayari po ba yan? Yung kahit ayaw mo, pero dala ng pagtanda, hindi mo napapansin, kusa nang gumagalaw yung mga kamay mo. At lahat yun, base sa obserbasyon, matamang obserbasyon ng isang napakatalinong tao. At yung strong men, alam niyo po, shall bow themselves, ang sabi doon, eto yung tumutukoy naman doon sa mga tuhod na darating ang panahon, kusang titiklop. Anong tinuturo nito? Kailan mo ba gustong ipagamit ang buhay mo sa Diyos? Pag nanginginig na ba ang kamay mo, na pagka magbabasa ka ng Biblia, hindi mo mahawakan, nalalaglag dahil nanginginig na kamay mo? Kailan mo ba gustong ipagamit ang buhay mo sa Diyos? Pag nanginginig na ba ang mga braso mo? At kailan mo ba gustong ipaglingkod ang buhay mo sa Diyos pagkusa na bang tumitiklop ang mga tuhod mo at hindi na makalakad yung mga paa mo? Ikalawa, narating ang panahon sa isip mo, marami ka pang magagawa, hindi na kayang sumabay ng katawan mo. Totoo ba? Narating yung panahon, magsisis lahat ng kakayanan natin eh. Magsisis lahat yung resulta ng kaya natin gawin. Magsisis lahat yung effectiveness natin sa buhay. Yung sinabi ni Solomon, sabi niya, and the grinders cease because they are few. Solomon used a metaphor na time will come na unti-unti paglipas ng panahon, mababawasan ang kakayanan mo ngumuya. Kasi nga unti-unti nalalagas na mga ngipin mo. On this way, pinakita ni Solomon na soon your performance to your office will cease. Magbabago kakayanan mo. Magbabago resulta ng kaya mong gawin. Magbabago ang husay mo. Ano tinuturo nito? Habang wala pang nginig yung mga kamay mo. Wakan nyo nga yung katabi nyo. Yung mga kamay, tingnan mo kung wala pang nanginginig sa kamay. Habang wala pang nginig yung kamay mo, ipaglingkod mo na sa Diyos ang buhay mo. Habang hindi pa kusang tumitiklop yung mga tuhod mo, ipagamit mo na yung mga tuhod na yan sa Panginoon. At habang hindi pa nagbabago yung kakayanan mo, hayaan mong pakinabangan ito ng Diyos. And finally, bakit kailangan natin na samantalahin lahat ng pagkakataon, lahat ng panahon para makapaglingkod sa Panginoon? Isang araw, sa ayaw at sa gusto mo, hihina ang iyong pandinig. Iigsi na ang iyong pagtulog. Sino rito? Ang igsi na ng pagtulog, yung tulog na ang lahat ng tao, ikaw gising pa. At paggising ng mga tao, gising ka pa rin. Alam niyo po, totoo ba kakambal ng pagtanda ng isang tao? Hihina na pandinig niya. Alam niyo po, again, kakambal ng pagtanda ng isang tao, iigsi na kanyang pagtulog eh. Yung gustong-gusto mo pang matulog, pero dala ng katandaan, hindi ka na makatulog. Now, ang tanong, ano ba kinalaman nito? Bakit kailangan samantalahin ng isang tao na makapaglingkod sa Panginoon? Pansinin niyo yung sinabi ng Solomon dito sa verse 4, and the doors shall be shut in the street, and he shall rise up at the voice of the bird. Sa tingin nyo,
Ano kaya ibig sabihin dito ng Solomon? Isang araw, darating ka sa point ng buhay mo, nagugustuhin mo na lang talaga tahimik na buhay as you grow old. Sino rito? Gusto niya yung tahimik lang ang buhay. Tahimik na lang yung buhay niya. Alam niyo po, pero ang irony dito, habang ang hinahanap ng puso mo, katahimikan, ito naman yung point na yung huni lang ng ibon, nagigising ka na. Napansin niyo? Ang irony ng buhay. Yung gusto mo na lang tahimik ka na, gusto mo lang tahimik na buhay, kasi, napansin niyo, pag pala matanda ka na, ayaw mo na ng maingay. Totoo ba yan? Pag tumatanda ka na, ayaw mo na pala ng magugulo. Alam niyo po, ito yung point na, gaya nung aking nabanggit, gabing-gabing matulog ka na o gabing-gabi ka nang makatulog, pero maagang-maaga ka pa rin nagigising. What does it mean? Una, sa ayaw at sa gusto mo tatanda ka. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Sa ayaw at sa gusto mo tatanda ka. Yung mga hindi nag-amen, hindi ka natatanda. Alam niyo po, wala naman talagang makakapigil sa pagtanda ng tao eh. Totoo ba yan? Hindi ka naman maiinip. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng ikot ng mundo. Napansin niyo yun? At sino naniniwala, growing old is inevitable. Hindi mo maiiwasan ang pagtanda, pero pwede kang tumanda na walang regret sa nakaraan. Totoo ba yan? Hindi mo maiiwasan ang pagtanda, pero pwede kang tumanda na wala kang gustong balikan doon sa nakaraan. At hindi mo maiiwasan ang pagtanda, pero pwede kang tumanda na wala kang gustong baguhin doon sa mga nakaraan. At mangyayari lang lahat ng yon kung hindi mo kinalimutang maglingkod sa Diyos bago ka tumanda. Ikalawa, sa ayaw sa gusto mo, yung temporality of life, totoo yon. Sino po naniniwala? Lahat ng meron ka sa buhay, temporal. Sino po naniniwala? Lahat ng pinagpaguran mo, temporal. At sino po naniniwala? Kasama ang buhay na meron ka, temporal lang yon. But despite the temporality of life, pwede mong piliin na buhay o mabuhay sa purpose ng Diyos. Despite the temporality of life, pwede mong piliin na mabuhay sa dahilan bakit naririto ka sa mundo. And despite the temporality of life, pwede mo pa rin piliin ipaglingkod sa Diyos ang pahiram na buhay sa iyo ng Diyos. Kaya ng sinabi ni Solomon dito sa chapter 12 verses 13 to 14, sabi niya, ito ang wagas ng bagay. Lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti. Naalala ko lang po, one time, nung ako ay bumibiyahe ng isda, mga year 2000, 1996 nakakilala ako sa Panginoon. O 1999, 2006 ako nag-commit sa Panginoon. That time, noong mga panahon na yon, nung makakilala ako sa Panginoon, nagbabiyahe pa ako ng isda sa gawing Pangasinan, sa gawing Tarlac. Pero mostly sa Tarlac lang ako, sa Tarlac City. Mula dito sa Bulacan. Pero nung nag-commit ako sa Panginoon, binenta ko yung 2 truck namin 2006. At nag-aaral ako sa Bible School. And then 2008, nag-start ako ng isang church dito sa Malolos. Nag-pioneer. Pero alam niyo po, 2000, I think mga 2010,
2011, bumalik ako ng pagbabiyahe ng isda. Wala na akong sasakyanan, pero yung kuya ko, yung napakabait ng kuya ko na yan, yun yung nagbigay sa akin ng puhunan nung magsimula uli ako, tapos nung huminto ako, tapos nung bumalik uli ako, dahil marami naman siyang truck, yung papa ni Ini, sabi niya, gamitin mo yung isang truck. Biyahe ka uli. Binigyan niya ako ng puhunan uli, nagbiyahe ko. Pero alam niyo po, one day, pauwi ako, galing ako ng Tarlac. Maaga ako. Nakatapos ng dahil mabili naman mga 5 o'clock lang, lumiliwanag, pauwi na ako. Hindi ako nakatulog. At hindi ako makatulog. Usually, pagka bumibiyahe ko ng ganon, pagsakay ko pa lang ng truck, galing sa Tarlac kami, pauwi, tulog na ako. Pero that time, yung buong travel namin mula Tarlac hanggang dito sa exit ng Pulilan, hindi ako nakatulog. Kasi alam niyo po, yung araw na yon, Sunday yon. Ang sinabi sa akin ng Panginoon during that time, nung kinakausap ako ng Panginoon, sabi niya, "Are you still living with the purpose I have given you?" Doon ako tinanong ng Panginoon sa point na yun ng buhay ko, na sabi niya, nabubuhay ka pa ba sa purpose ng buhay mo na binigay ko sa iyo? Alam niyo po, sobrang lungkot yung nararamdaman ko noon. Hindi dahil nalugi ko. Hindi. Maganda nga yung naging benta ko noon Pero nung kinakausap ako ng Panginoon, nung tinatanong sa akin, nabubuhay ka pa ba doon sa purpose na binigay ko sa iyo? Kasi nga, lalo na that time Sunday, hindi ako nakapag-preach. Kasi nga, galing ako sa biyahe. Hindi lang ako hindi nakapag-preach, hindi rin ako nakapag-church during that time. Just imagine, I am the pastor, lead pastor ng church, pero wala ako. Yung purpose na binigay sa akin ng Panginoon, pinakamahalagang purpose na meron ako sa buhay ko, hindi ko nagawa, na ipagpalit ko doon sa aking paghahanap buhay. Wala pong masama maghanap buhay tayo. Pero lagi nating tatandaan, merong pangunahing purpose na iniligay ang Diyos sa buhay mo. Hindi lang para kumita, hindi lang para magtagumpay sa buhay, hindi lang para maging masaya sa buhay. Kasi gaya ng sinabi ni Solomon, all is vanity. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. At the end of the day, ng journey mo sa buhay, makikita mo walang kwenta ang lahat ng yon kung nakalimutan mo ang Diyos. So church, this is the message of the Lord for us this morning. Nasaan ka na ba sa buhay paglilingkod mo sa Diyos? Pagdating sa paggamit ng oras mo. Nasaan ka na ba sa buhay paglilingkod mo sa Diyos pagdating sa paggamit ng talento mo? At nasaan ka na ba sa buhay paglilingkod sa Diyos pagdating sa paggamit ng yaman mo? This morning, gusto ng Diyos na ipaalala sa atin, walang kwenta lahat ng bagay kung hindi mo nagamit sa Panginoon. Yung pera mo, yung talento mo, yung oras mo, yung buhay mo mismo. God bless us with those things na mayroong magandang dahilan. Hindi lang para sa iyo, hindi lang para sa kapwa mo, higit para sa Diyos. Bakit binigay sa iyo ng Panginoon yan? Yung oras mo, yung yaman mo, yung galing mo, at yung mismong buhay mo.
So church, as we reflect this morning, sino po rito gusto niya, Lord, after na marinig ko itong mensahe ito, gusto kong muli i-rededicate ang buhay ko sa iyo. Sino rito gusto niya muling i-rededicate ang buhay niya sa Panginoon? Na yung mga panahon na hindi niya nagamit ang buhay niya sa Panginoon, Lord, this time, pagagamit ko sa iyo ang buhay ko. Yung yaman na meron ako na hindi ko na ipagamit sa iyo, this time, Lord, pagagamit ko sa iyo. And this time, yung oras na hindi ko nagamit para sa iyo, Lord, ngayon, pagagamit ko na sa iyo. Sino po rito gusto niya? Lord, muli, I want to rededicate my life.